Isinabak na sa pagsisid sa Taal Lake ang isang remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Rafi Tima. Rafi! Emil, ito nga ang unang araw ng paggamit ng Philippine Coast Guard sa kanilang remotely operated vehicle o ROV sa kanilang paghahanap nga sa mga labi ng mga missing sabungero. Tulad sa mga technical divers ay problema na rin ng ROV yung limited visibility dito sa ilalim ng Taal Lake. Lula ng isang malaking bangkang pangisda, pinuntahan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ang boyang inilatag kahapon malapit sa lugar na nauna na nilang sinisid. Dala nilang remote operated vehicle o ROV na kayang mag-dive hanggang 1,000 talampakan o katumbas ng 3 Eiffel Tower at pwedeng tumagal ng ilang oras sa ilalim ng tubig. Matapos ang kalahating oras na pre-dive check, ibinaba na nila ang ROV pasado alas 8 ng umaga. Bagamat matingkad na dilaw ang kulay ng ROV, ilang talampakan pa lang halos hindi na ito makita. Matapos ang ilang adjustment, tuluyan ang pumailalim ang ROV para simulan ng evaluation at assessment dive. Ayon sa PCG, gusto kasi nilang matiyak kung gaano ka-epektibo ang ROV sa kondisyon ng Taal Lake na lubhang maburak. Dahil gumagamit ito ng maliliit na LSC o thrusters, madaling mabulabog ang burak na posibleng lalong magpalabo sa tubig. Ngayong araw nakatatlong dive ang ROV sa kabila ng pagsama ng panahon ngayong hapon. Hinihintay pa natin ang impormasyon mula sa Philippine Coast Guard kung ano yung naging dive profile ng kanilang ROV kanina, kung gaano kalalim at gaano katagal yung bawat dive at kung kumusta yung visibility nito. May dalawang malaking LED lights naman ng ROV pero kapag maraming silt o dumi, mahirap ding makakita yung camera nito. At patuloy tayong nakantabay sa pinakahuling impormasyon mula sa PCG. Yan pa rin ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.